Sigurado naman po ay lahat tayo ay umiibig na. Sigurado po ba na ang lahat ay umiibig na? Umiibig na sa ating Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, hahatulang kayo ng Diyos. Ano ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayo isang talata sa araw na ito. Bago ko po basahin ang talata, tayo pa'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at papasukin po ninyo sa amin ang inyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang inyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ating topic, hatulang kayo ng Diyos. Ano ito? Sa Biblia. Akin na po, babasahin ang talata ay nasa Mateo chapter 7 verse 1 to 5. May pagkataling haga po ang ating babasahin, kaya ating pong pakinggan maigi. Verse 1. Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. 2. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inahahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. 3. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong katahilan sa iyong mata? 4. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong katahilan ay nasa mata mo? 5. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na katahilan at sa gayoy makakikita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Sa nilalaman po ng talata, nagtitibay, huwag daw po natin hatulan ang ating kapwa, sapagkat ang paghatol po natin sa ating kapwa ay siya din ang paghatol sa atin ng Diyos Ama nasa langit. Ano ba itong paghatol na ito? Ito po ay nababanggit o nasasabihan mo ang iyong kapwa ng kanyang mga kamalian, at tapos nakichismis mo pa sa iba ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga kamalian, ay nahatulan mo na ang iyong kapwa. Ayaw na ayaw ng Diyos ang mga ganitong kaugalian. Kumbaga, chinichismis mo na siya sa ibang tao, lalo na kung hindi mo pa naman alam kung ito ay totoo o hindi, brother and sister. Yan po ang nilalaman ng talata.
bago mo daw hatulan ang iyong kapwa, alisin mo muna daw ang iyong puwing sa iyong mga mata. Katahilan. Ang ibig sabihin po ng katahilan ay tingnan mo muna ang iyong sarili kung ikaw ay walang nagagawang mali. Tingnan mo muna ang iyong sarili kung ikaw ba ay laging tama. Wala ka bang kamalian na nagagawa sa iyong buhay? Kaya ang sabi sa Biblia, sa nabasa natin sa talata, alisin mo muna ang puwing sa iyong mga mata at makikita mo, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid, brother and sister. Linisin mo muna ang iyong pagkatao bago mo husgahan ang ibang tao, brother and sister. Huwag mong hahatulan ang iyong kapwa sapagkat ang ginawa mong paghatol sa iyong kapwa ay ganoon din gagawin na paghatol ng ating Diyos Amang nasa langit para sa iyo. Ayan po ang nilalaman ng talata. Tingnan muna daw natin ang puwing natin sa ating mga mata. Kung tayo ba'y kalugod-lugod sa ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. Mga kaugalian na mahilig mamuna sa ibang tao, mahilig mamuna sa kapwa, nakikita ang kamalian ng kapwa, pero ang sarili niyang kamalian ay hindi niya nakikita. Ayan po ang nilalaman ng talata, brother and sister. Kaya maging maingat po tayo sa paghatol, pagkuwento, pagkismis, sapagkat kung anong hinatol natin sa ating kapwa, siya rin ihahatol sa atin ng ating Diyos Amang nasa langit, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag po tayong manaw magkinig every Sunday na akin pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po ay magkaroon tayo ng gabay, kaalaman at kontrol dito sa sanlibutan, brother and sister. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Pagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.